Zoldico tags Marcos. Romualdez as mastermind of BICAM insertions, diretsahang pinangalanan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zoldico sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at former House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Ngayong Biyernes, November 14, 2025, naglabas ng tape video si Ko sa pamamagitan ng kanyang dating staff sa House of Representatives para ibunyag ang buong katotohanan at ikanta ang iba pang sangkot sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa pondo ng gobyerno para sa flood control project. Ayon kay Ko, sina Marcos at Romualdez daw ang nag-utos sa kanyang huwag nang bumalik sa Pilipinas nang magtungo siya sa Amerika para lang sana magpa-check up, saad ni Ko sa kanyang binasang salaysay, para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya, pero bago kayo humusga, hayaan ninyo akong ipaliwanag ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin, huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025, para sa aking medical check-up. Nakaplano akong bumalik pagkatapos ng sona ng Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Agad daw sumunod si Ko sa utos ng dalawa sa pinakamataas na government official sa Pilipinas. Magpinsang buo sina Marcos at Romualdez, nanahimik, nagtago, at nagbitaw si Ko sa pwesto bilang congressman sa kalagitnaan ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Habang tumatagal, napagtanto raw ni Ko na ginagamit lamang siya nina Marcos at Romualdez bilang poster boy sa kampanya laban sa korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. Bagay na hindi na raw maatim ni Ko kaya ngayon ay pinili niyang humarap sa publiko at magsalita. Pahayag niya, "Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik sa Pilipinas. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakip butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan." Dito na sinimulang ikanta ni Ko ang pagtawag umano sa kanya ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pang-Andaman noong 2024 para sabihin ang direktang utos umano ng Pangulo na mag-insert sa budget ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 100 billion Philippine pesos. Lahad ni Ko, nagsimula ito noong tumawag si Sec. Amenah Pang-Andaman sa akin noong nag-umpisa ang BICAM process last year in 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec, "Nina, you can confirm with USEC. Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon." Tinawagan po ko agad si USEC. Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, "Totoo nga po." Si Bersamin ang tinalaga ni Marcos bilang secretary sa Presidential Legislative Liaison Office. Matapos makumpirma kay Bersamin, tinawagan daw ni Ko si Romualdez para sabihin ang pinag-uutos sa kanya ni Marcos. Hindi naman daw nagulat si Romualdez dito, bagkus ay sinabi niyang gawin na lang ni Ko ang pinag-uutos sa kanya. Lahad ng dating kongresista, right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert na 100 billion projects.